Nagtalsikan ang mga gamit sa iskinita sa lakas ng pagsabog sa barangay NBBS Dagat-Dagatan sa Navotas. Napatakbo ang mga residente. Ayon sa Navotas City DRRMO, alas 9:30 ng umaga kanina nang sumabog sa loob ng isang bahay ang maliit na tangke ng LPG na ginagamit sa pagluluto ng mais. Napinsala ang paupahang bahay, pati ang mga kwarto sa taas nito. Nadamay rin ang katapat na bahay, pati ang isang nakaparadang motorsiklo. 5 biktima ang nalapnos ang iba't ibang bahagi ng katawan habang isa ang nasugatan dahil sa tumalsik na debris. Patuloy investigasyon sa nasabing insidente. Bago sa saksi, 600 pamilya ang nasunugan sa Intramuros, Maynila. Ang lalaking hinihinalang nasa likod ng sunog, hinuyog. Saksi live si Jamie Santos. Jamie? Iyan, nagngangalit na apoy at makapal na usok ang bumalot nga sa mga kabahayan dito sa Intramuros sa Maynila matapos sumiklab ang sunog dito sa Cabildo Street dakong pasado alas 4 ng hapon. Ayon sa mga residenteng nasunugan, isang lalaki ang nasa likod nito. Makapal na usok at nagngangalit na apoy ang bumalot sa mga bahay sa Cabildo Street sa Intramuros, Maynila. Mabilis na lumaki at kumalat ang apoy. Umabot ito sa ika-4 na alarma, indikasyong mas pinaigting ang pagresponde sa lugar. Sunod-sunod ang dating ng mga fire truck. Ilan sa mga bumbero, pinasok na ang mga nasusunog na bahay para apulahin at pigilin ang pagkalat ng apoy sa mga katabing gusali at bahay. Ang mga apektadong residente, kanya-kanyang likas. Halos wala silang naisalbang gamit. Sumigaw yung asawa ko na sunog. Tapos nung lumabas po ako, nakita ko ang usok na kapal na po eh. Tapos ngayon, ang ginawa ko, ginising ko na yung mga anak kong tulog. Tapos kung baba na kayo, baba. Nagdatingan na rin yung mga mga bumbero eh. Kaya lang, masikip po kasi. Oo, yung daanan, yung mga tao na talaga makakadaan. Eh may mga naghahakot-hakot pa, nakakasalubong, kaya hindi masyado maano. Sa kalagitnaan nito, isang lalaki ang pinagbubugbog ng mga residente. Siya umano ang nasa likod ng sunog sa kanilang lugar. Base sa mga constituent ko, talagang nakita nila na isa sa mga tao dito, sinadya talaga, sinunog talaga. Actually, ginulpi nga nila. Hindi ko nga alam ngayon kung ano nangyari dahil pinakiusapan ko sila na wag saktan. Nilabas namin ng mga pulis pero talagang kinuyog. Lovers quarrel yan. Kalalaya lang nitong tao. Yung asawa niya, yung babae, nag-asawa ng kapitbahay din. Siguro, nawala sa isip. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang lalaki. Hawak na ng Manila Police District Station 5 ang lalaki. Tinatayang nasa 600 families ang apektado ng sunog at aabot daw sa 1.5 million pesos ang halaga ng pinsala. Ayon sa BFP, nahirapan silang mapasok ang lugar dahil may kasikipan ng mga kalsada sa Intramuros. Kanina po napansin natin na malakas yung hangin. Then yung isa lang po yung fire hydrant natin dito sa area na ito. Medyo malayo na po yung, mayroon pang dalawa pero medyo malayo po siya. Iyan, sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng sunog. Titingnan daw nila ang lahat ng anggulo kabilang ang sinadya ito. Live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Isinara ang bahagi ng Recto Avenue sa Maynila matapos bumagsak ang mga tipak ng konkreto mula sa lumang gusali. Nabagsakan sa ulo ang isang lalaki. Yan ang aking sinaksihan. Nagkalat pa ang mga tipak ng bato sa kanto ng Avenida at Recto sa Maynila habang binubuhat ng ilang lalaki ang isang driver ng tuktok. Nabagsakan siya sa ulo dahil sa mga tipak ng konkreto na nahulog mula sa isang lumang gusali. Nangyari yan pasado 1:00 ng hapon. Malagkas mo ba yung bagag, sabi ko gano'n. Kala ko nga banggaan eh. Tapos pagtingin namin yung bubagsak po pala yung building. Dinala sa Jose Reyes Memorial Medical Center ang driver na si Miguel Gonzalez, 43 taong gulang. Kausap ko na si Susan, conscious naman po na yung anak niya. Yun na maraming gagawin sa kanya kaya siguro tutulungan na rin po natin ng barangay. Pansamantalang isinara ang bahagi ng Recto Avenue malapit sa kanto ng Avenida.
6 na taon nang walang nag-ookupa sa gusali. For investigation lang daw po. After nyan, gagawa na nila ng safety remedy muna. Isusumite sa Ombudsman at maging sa ICC ang mga impormasyon sa affidavit ng 18 nagpakilalang dating military personnel na iniharap ni Attorney Levito Baligod sa media kahapon. Si Senadora Amy Marcos naghain ng resolusyon para imbestigahan sa Senado ang mga aligasyon. Saksi, si Oscar Oida. 18 dati umanong military personnel, karamihan mga dati umanong miyembro ng Philippine Marines ang iniharap ng abogadong si Attorney Levito Baligod sa miyembro ng media. Mga dati umano silang tauhan ni dating Congressman Zaldico. Mga kasamahan rin daw sila ng dati ring Marine at dati ring security detail ni Co na si Orly Guteza. Tulad ng inilahad ni Guteza noon sa Senate Blue Ribbon Committee, kwinento ng mga Marines ang paghahatid ng basura o yung mali-maletang pera sa ilang mambabatas, politiko at iba pang mga personalidad mula September 2022 hanggang unang bahagi ng 2025. Marami pong contractors sa buong Pilipinas na napromesahan ng proyekto. Hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Zaldico doon sa kanyang bahay sa Pasig City. Ipinakita ni Baligod ang affidavit ng mga dating Marines na balak daw ihain sa Office of the Ombudsman. Bahagi nito ang mga larawan ng daan-daang maleta raw ng pera na dumadating umano sa bahay ni Co. Ipinakita rin doon ang larawan ng empleyado raw ni Co na binibilang ang pera na dumarating sa bahay. Pagkatapos daw ay ibinabalik ulit sa maleta at dinadala umano sa penthouse condominium unit ni Co sa BGC. Ipinakita rin nila ang litrato kasama ni Guteza. Ayon sa ilan sa kanila, nung una raw ay di nila alam kung saan galing ang mga mali-maletang pera. Since yung mga pera kasi ma'am na dumadating at mga pera kasi yan ma'am is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Boss Saldi and family. Kaya nung lumabas po yung issue na flood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-malitang pera na yan naming dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno ay galing po pala sa nakaw. Ang pera, dinala raw nila sa bahay o tanggapan ng ilang mga congressman, kabilang si nooy House Speaker Martin Romualdez. Nabanggit din sa nasabing presko ng umunay naging partisipasyon ng ilan sa kanila sa operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Inutusan daw ni Co ang ilan sa kanila na magsilbing driver sa ilang banyaga. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. Kalaunan ay napag-alaman daw nila na ang mga ito pala ay mga ICC investigators. Pati ang pangalan ni dating Senador Antonio Trillanes na banggit patungkol dito. 4 na beses daw silang nag-deliver ng pera kay Trillanes para sa gastusin ng mga taga-ICC. Lahat daw ng mga pangangailangan ng mga investigator tulad ng hotel at sasakyan, sagot daw ni Co at Trillanes. Ang mga ICC investigator nag-ikot daw sa iba-ibang lugar para kausapin ang mga unang biktima ng extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero puro mga witness na inirefer ni Trillanes lamang daw ang ini-interview ng mga ICC investigators.
Nagkaroon pa raw ng pagpupulong ang mga ICC investigator sa bahay umano ni dating Justice Secretary Boying Remulla kasama si Trillanes at dating PNP Chief Nick Torre. The ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. Ayon kay Baligod, marami pa daw ibang impormasyon ang nakasaad sa affidavit ng mga dating sundalo na isusumite daw nila sa Office of the Ombudsman. Magsusumite din daw sila nito sa ICC. So that ICC will know how the ICC investigators conducted themselves in the Philippines. Kasunod ng mga paratang na ito, naghain na si Senadora Amy Marcos ng resolusyon sa Senado para manawagan ng imbestigasyon. Hinimok din ni Marcos ang mga nagpakilalang Marines na humarap sa Senado at ilatag ang kanilang akusasyon at ilabas ang kanilang ebidensya. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Bagamat hindi ipinamahagi ni Baligod sa media ang buong affidavit, nabanggit sa resolusyon ni Senadora Marcos ang ilan pang bahagi nito. Kabilang dito ang paghahatid daw ng mga ex-Marines ng pera, hindi lang kay Romualdez, kundi maging sa ilang miyembro ng House Representatives tuwing may Quadcom hearings, pati na sa ilang miyembro ng Senado, pero hindi binanggit sa resolusyon kung sino-sino ang mga ito. Tinukoy din dito si Congressman Edwin Guardiola na isa raw sa mga naghatid ng pera sa bahay ni Ko sa Pasig. Binanggit din sa resolusyon ang aligasyon ng isa sa mga ex-military personnel na isinama siya ni Ko sa paghahatid ng pera sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos sa Ilocos Norte. Tinanggap umano ni Presidential son at Congressman Sandro Marcos ang pera. At matapos daw ang ilang oras ay dumating din si Pangulong Marcos at ang First Lady. Dawit din ang ilang kasalukuyan at dating opisyal ng gobyerno. Kasama dyan si dating Budget Secretary Amena Pangandaman na hinatiran daw ng 2 maleta sa kondo ni Ko. Pati na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na hinatiran daw nila ng 8 maleta sa bahay nito sa Quezon City. Nakita rin daw nila ng abutan umano ng paper bag si National Security Advisor Eduardo Año matapos ang isang pulong kasama ni Ko, Romualdez at Congresswoman Laila de Lima. Sinabi rin sa resolusyon ang lingguhan daw na pagkuha ng pera mula sa bahay umano ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Ganon din si Bureau of Corrections Chief Gregorio Catapang na umunoy naghatid ng pera sa basement ng isang hotel sa BGC. Sakaling humarap sa Senado ang mga dating military personnel, umaasa daw si Marcos na poprotektahan sila. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga nabanggit. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, ang inyong saksi. Kinwestiyon ng ilang idinawit sa aligasyon ng 18 dati umanong military personnel ang timing ng kanilang paglantad. Ang Malacanang, tinawag itong lousy script. Saksi si Joseph Morong. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. Ganyan inilarawan ng Malacanang ang mga aligasyon ng 18 dati umanong military personnel na ipinisinta sa media ni Atty. Levito Baligod. Sabi nila naghatid daw sila ng malamaletang pera sa iba't ibang mga personalidad at politiko kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Pero tanong ng palasyo kay Baligod, So sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, ulit-ulit na kasinungalingan. Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe, hindi kayo magugulat. Same people.
Sa pahayag ng Philippine Navy, sinabi nitong 4 sa mga iprinisintang individual ay hindi naging miyembro ng Navy o ng Marines. Karamihan din daw sa kanila ay dishonorably discharged pero ang iba naman ay nakapagretiro in good standing. Si Senador Antonio Trillanes IV, maring itinanggi na tumanggap siya ng 2 milyong dolyar o anumang halaga mula kay dating Congressman Saldi Co para sa investigasyon ng ICC o anumang dahilan. Pagtatangka lamang daw ito para i-discredit ang ICC proceedings. Maghahain daw siya ng cyber libel cases laban kina Baligod, Mike Defensor, sa 18 dating sundalo at lahat na nagpapakalat ng kasinungalingang ito. At kaugnay naman sa kung inutusan niya kung sino man para kontakin ng mga police official at politiko para ma-interview ng ICC, Ana Trillanes, ano raw ang mali roon? Sabi naman ni dating PNP Chief at MMDA General Manager Nicolas Torre III na ayon sa mga ex-marine ay kasama umano sa mga pulong ng mga ICC investigator. Nakita ko rin yung affidavit na napakarami ng pangalan na involved, no? Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate. Sabi naman ni Congressman Leila de Lima, tingnan na lamang daw ang timing na natapat sa confirmation of charges ng dating Pangulo at impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Tinawag niyan cheap at katawa-tawa ang paglutang ng mga aligasyon na panglihis-an niya sa totoong issue. Reaksyon naman ng ilan pang mambabatas na nabanggit kaugnay sa issue. It's all BS. Unassigned nga eh. Those who are behind their supposed press con, they have not achieved anything but present themselves as National Marites Council. Nilulutawag sa mga ganyan. I will not dignify a tall story allegation. Ang nakakatawa ron, baka hanapin sa akin ng kasama ko yung tipong maleta. Timing din ang kwestiyon ni Manila Representative Joel Chua na chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Isa rin yan sa mga ipinagtataka ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. The timing, parang nakatiming ko bakit yung ICC ngayon na nakapokus. Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. I mean, suspect. Yeah, kasi timing ng ICC confirmation of charges. Ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. Dagdag ni Lacson, dapat i-evaluate muna ang kredibilidad ng impormasyon ng mga ex-military personnel. May mga portions doon na pwede na sabihin credible, pero may mga questionable. Number one, ang sinabi lang 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So puro ghost na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? Sobra computation. Sumulat na rin daw si Lacson sa Philippine Navy, Army at LTO para alamin ang pagkakakilanlan ng mga nagpakilalang dating military personnel. Pagkatapos ng verification, pwede raw paharapin sa Senado ang mga ito. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng iba pang nabanggit. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.